Hello guys, good morning. This is Mommy Lenny. Welcome to my YouTube channel. Ayan, kinuha ko ang salakot guys. Dahil mangunguha tayo ng talbos. Ayan, lagayan ko. Mangunguha tayo ng talbos ng kamuting kahoy na pang-ulam namin ngayong tanghalian. So, punta tayo doon. Ando na si mama nangunguha na. And kukuha na rin tayo ng tanglad. So ayan ang number 1 na ingredients sa paggulay ng mga ginataan. Lutong Bicol guys. Alam ko sa ibang lugar hindi ginugulay ang talbos ng kamuting kahoy kasi nakakalason daw. Pero dito sa Bicol guys ay ito ay ginugulay. O laagan ma. Ayan, mga pinabagsak ng bagyo guys, oh. And yung iba, kinain ng kambing. Kaya, kukunti yung dahon dito. Pero dun sa kabila ng kubo guys, meron. And ayan yung mga tanglad ko guys, oh. Hahanapan ko na nga yan ng buyer. Kaya nga, kailangan ko na siyang hati-hatiin naman at ihiwa-hiwalay para mas dumami na. So ayan, mapapansin nyo dito guys, akala nyo talahib lang. Pero ayan. Oh, di ba? Nagkuha ka na ma? Tanglad? Sain na. Ayan. Oh, ayan na guys, yung talbos ng kamuting kahoy with tanglad. O ganyan lang ang ingredients, bawang, sibuyas, din bitchin. Ito yung new guys, hindi pa nababalatan. So magbalat at magkayod tayo niyan. Ang sahog niyan guys ay ito. Yung paksiw na dilis. Paksiw na dilis na naprito na. Hindi pa naubos ng mga bata. So isasahog natin dito sa gulay. So ayan, samahan nyo kami guys magluto. Kailangan maaga. Maagang makaluto kasi may patawag pala sa barangay. May pa-meeting para sa senior citizen and PWD. So mag-attend kami ni mama dahil si mother there ay senior, ako naman ay PWD. So lutuin natin to ng maaga guys para maagang makapag lunch. So ayan, i-prepare ko lang to guys, nyug, babalatan din, kakayurin. Ayan guys, ganyan pagbalat ng niyog. So, konti lang yung gulay namin. 3 pa kaming nagtulong-tulong. Makunat kasi yan guys. Pag tuyo na ang balat, makunat na. Nako, buhay na ang nyug, oh. Pantanim na baga. Ayan, may ampul sa loob. So, ayan guys, oh. May laman na. Pwede nang sana pantanim. Ayan, ganyan guys, pag siya, natuyo siya sa puno. O, ganyan na, kukunin mo may ganyan, oh. Pwede nang pang tanim. May nakita ako sa video. Pag tinanim pala pa naman yung balat, yung ganyan na, nagiging bonsai. Oo, nagiging bonsai. Aalisan mo ng balat, ganyan mo na siya itatanim. Tapos ilagay mo muna sa paso. Para yung ugat niya hindi buwelo. Oo, pang bonsai, pang landscape. Nakita ko lang sa video kung totoo. Sa mga kuya, pwede tayong mag-try. sa mga mga pugay. Oo. Pwede tayong mag-try. Ayan. Ako naman guys, ako naman ang magkikis-kis ng riko. So ako naman ang in charge sa pagkayod ng nyug. And ayan si mama naman ang nagpiga ng kamuting kahoy. Piga. Tawag dito. Kuskus balungos guys. Ayan. Kurumos. Tawag sa Bicol. O ganyan guys. Hanggang sa durog na durog siya. Yung lumabas yung katas. Noon guys, noong unang panahon, panahon ng hapon. Noon ang katas niyan guys ay pinipiga. Yung matatanda noon kasi ang paniniwala nila na ang nakakalason ay yung katas. Pero ngayon, mas masarap pala yung hindi pinipiga.
hindi inaalisan ng katas kasi ano siya, mas malambot. Pag inalisan mo ng gata para ay katas, para siyang makunat. So ayan, mas malambot. Kailangan pag lumabas na yung katas niyan ay i-slice natin para mas maliliit. Para kung masilan man yung tiyan na hindi matunawan ay kailangan palambutin yan. So ako ay magkayod na ng niyog, guys. Bayan, nagkalat ang niyog. So 2 niyog ang ating kakayurin para sa ating gulay na talbos na kamuting kahoy. So akong muna ay magtrabaho, guys. Wala tayong videographer at wala tayong stand. Naka-live ang aking isang cellphone. Guys, ready na ang ating kinayod na nyug. Ayan, 2 piraso, 2 buo na nyug. And ito na yung dahon, guys. O, ganyan. Kailangan ganyan kaliit at pigang, ano tawag dito? Durug. Pero hindi siya piniga, guys. Yung katas niya ay nandyan lang. So ito ay gagata na natin. Ako na maano dyan, ma. Ako na ni. Ayan, si mama magluluto, guys. Ako lang tumulong mag ano ng niyog. Oo, ma. Ayan, dito sa probinsya, guys, hindi na kailangang bumili sa bayan na yung pinapakayod na, yung di kuryente, yung may makina. Dito sa probinsya ay meron tayong sariling kayura ng nyug. So, ayan, ang aking mga panggatong, di ba? Tambak. Marami tayong kahoy, guys, kaya hindi mahirap magluto sa labas or sa gatong. Ayan, guys, nagsiga na ako, guys. Ayan, simpleng buhay dito sa farm, guys. Mas tipid. Kahit meron tayong gasol, ayan, mas piliin nating magluto sa labas ng bahay dito sa gatong para tipid kasi ang mahal ng gas ngayon, guys. So ayan, nagsiga na tayo and ang dami nating kahoy na panggatong, guys. Doon sa kulungan ng baboy, yung 2 kulungan doon puno ng mga sanga ng kahoy na panggatong. Ayan yung mga naputol, guys, ay masama ang panahon. Yung doon, yung nakatambak doon ay mag-1 taon na nga. So ngayon maggatong na tayo. Nagpagawa talaga ako ng lutuan na ganito para makatipid. So ayan, nagsiga na, guys. Lagay na natin yung gulay natin na lulutuin. So ayan na, guys. Ayan na. Then pakuluin natin. Pakuluin natin na ayan, nag-apoy na. Mahangin, guys. Galing dagat yung hangin, galing silangan. So ayan, papakuluin natin yan hanggang maluto sa gata na yan, sa sabaw na yan. Then after maluto dyan, babalik ta rin, guys. Then ilalagay natin yung unang sabaw. Saka natin lalagay yung sili. And naglagay na tayo ng paksiw na dilis, guys. Okay lang yan na ihalo na, okay lang madurog kasi wala naman yang tinik. So ayan, ganyan pagluluto, guys. Wait na lang natin na maluto siya at kumulo. So kailangan siguro nating takpan dito sa kabilang side kasi mahangin. Or iuurong ko konti yung gatong, guys, dito sa kabilang side. So ayan, guys, inurong ko yung apoy, yung gatong kasi galing dito sa dagat yung hangin. So tinataboy yung apoy, hindi magpapantay. So takpan na natin. Ayan, takpan natin hanggang maluto. Wait na lang, balikan natin, guys, pag maglalagay na tayo ng unang gata at babalik ta rin natin yung gulay para pantay ang pagkaluto.